Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Gising na! Wakey, wakey! Alas 4:01. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Huling Miyerkules na po ngayon sa buwan ng Agosto, ika-27. Yan po ang petsa today. Narito mga headlines. Pinoy Gising! Farmgate price ng palay tumaas, lumulutang na kartel ng bawang, iniimbestigahan na ng DA. Pinoy Gising! Tax audit sa flood control contractors, ikinasa ng BIR. Pinoy Gising! Matapos sibakin bilang PNP Chief, General Nicolas Torre III, posibleng bigyan ng bagong pwesto. Pinoy Gising! Di naman kaya ano yan, unorthodox o southpaw. Ay, ibang pwesto pala yun. Yung ganong pwesto pala yun. Sorry. Sa ibayong dagat, pagpapalakas ng relasyon ng SOCOR at Estados Unidos, nananatiling banta sa North Korea. Pinoy Gising! Sa sports, tennis player sa US Open, nagwala matapos matalo. Pinoy Gising! Parang blind item tong sports ngayon. Sa ating NBI, ayaw suportahan na magulang mo ang iyong pag-aaral dahil hindi ka na raw menor de edad. Bawal itet siya. Alamin mamaya ang pwedeng gawin sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Healthy nga ba talaga ang pagkain ng plant-based food? Kasi yung iba yan ang ginagawang alternative. Mamaya, let's prove it. Pinoy Gising! Libreng review program sa mga underboard nurse. Sisimulan na daw po ng DOH. I-verify natin mamaya kung ito ba ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga ulo ng ating balitang showbiz, si Martin Rivera inaming pinagsisisihan ang pagtatago sa kanyang mga fans noong kanyang kasikatan. Pinoy Gising! At Julia Barreto at Gerald Anderson nababalitang nasa cool-off stage. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bango na, tayo na. Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV. At Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat. Gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Wednesday! Bangon na, Pilipinas! Mga Pinoy, wakey! 2 araw na lang, sahod na! Gusto itong gumanto dito si Bambam. Ayun, papigiling. Huwag niyo na akong panoorin, baka mag-tune out lang kayo. Gusto ko makitang sumayaw, paring JM, alam mo kung sino? Si Anjo, yon. Pag nakita ko sumayaw si Anjo, buo na yung umaga natin, no? Kasi hindi pa sumasayaw si Anjo! Sayaw-sayaw lang muna tayo on a midweek Wednesday morning. Magandang pampagising to kasi walang suspension na idineklara ngayon ng DILG. Unless nagkakamali ako, pero sa pagkakaalam ko, walang sinuspinde ang DILG for today. Ayun, naglabas pa nga sila ng kanilang abiso na may naglalabas daw ng fake news tungkol sa class suspension kahapon. Kasi wala naman na halos naging ulan. Meron ngayon, sabi ni Mima Anton, galing nga siya ng Pasay, medyo malakas nga daw ang boost ng ulan. Kung kayo ay nasa Pasay, totoo ay mag-ingat po kayo sa mga nagmamaneho. Doble ingat po sa pagmamaneho ha. Mahirap po magmaneho pag madulas ang lansangan at madilim pa
Baka mamaya hindi ninyo makita, bigla ho kayo maaksidente, knock on wood, wag naman ho sana. Tapos alam ko na mangyayari, pag na-aksidente, basaan lansangan. Pag basaan lansangan, wala pa 5 minuto, bumabaha na naman ng ganern. Diyos ko po. Mapapachili chacha na lang talaga ba tayo sa mga nangyayari sa usapin sa flood control? Pero sabi naman ni Senate President Chis Escudero, pag dumating sa kanya ang mga papel ng pipirmahan, hindi lang ata nasampina kasi napasampina na yung mga hindi umatendo sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol dito sa mga maanomalya at mga nag-go sa flood control projects na bilyon-bilyon ang pondong ibinigay sa mga kontraktor at milyon-milyon lang ang ginastos nila. Ulitin ko bilyon-bilyon ang binigay na pondo sa mga kontraktor ng mga flood control projects, mapabuhay man yan o multo. Kasi ano bang alternative na multo? Buhay, di ba? So buhay na flood control project na substandard o yung multo na flood control project na ang sabi 100% approved pero hindi mo makita, hindi natin alam kung approve lang ba sa panaginip nila yan o na-approve lang sa bulsa nila. Hindi natin alam kung anong sagot doon. Ready naman daw si SP Escudero pagka nagsabi ang Senate Blue Ribbon Committee na ipa-contempt na yan dahil hindi sumunod sa mga imbitasyon at sa requirement ng Blue Ribbon Committee na sila ay umattend ng mga hearing. Ano ba sabi dati? Napanood ko yung video ni yung ilang parte ng hearing noong nakaraan. Sabi ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Rodante Marcoleta. Sabi ni Senador Marcoleta, Your Honor, sabi niya ata doon sa kanyang colleague, sa kanyang to my esteemed colleague, ay nagkasakit daw yung iba. May excuse letter. Parang teacher, teacher, I cannot come to class. I do not feel well. I feel under the weather. Bakit pa sinabi, I feel under the weather. Anong under the weather? Umuulan po kaya under the weather. Yun na ba ibig sabihin na under the weather ngayon? Para malaking kalokohan yan. Kayo naman, tatanungin lang naman kayo. Pag binibigyan kayo ng platform tanungin, sagutin nyo na lang yung mga tanong. At the end of the day, tapos sa pinag-uusapan. Ngayon, kung all accounted for lahat ng projects ninyo and at the same time, na kaya ninyong i-defend sa Blue Ribbon Committee na maganda at pasok up to par o up to standard ang ginawa ninyo, what's there to be afraid of? Anong dapat ba ninyong ikatakot? Kung talaga namang standard ang proyekto na ginawa ninyo. Kung yung materyales ay tama, kung yung proyekto ay natapos ng maaga o natapos on time. Siguro may konting delay, okay lang, that's understandable. Pero kung nagawa naman ninyo to at wala naman naging problema, sa bagay, una tigit sa lahat hindi ka naman ipatatawag ng Blue Ribbon Committee o ng DPWH o ng kung sino mang enforcement ng isang mga ahensya ng pamahalaan para magpaliwanag kung yung proyekto nagawa mo na maayos at yung proyekto ay nagawa mo on time. Tama? Ganun na naman kasimple yun. Kasi iniisip ko, yung iba, sinasabi nila na kapag nagproyekto ka daw kasi yung iba dinidelay para mas makakuha ng pera. Sabi nila to. Nakikwento sa akin minsan ng mga nasasakyan ko, mga Grab, mga angkas, na namumroblema din sa pang-araw-araw na pamumuhay nila kasi sila yung isa sa mga apektado dito sa mga baha-baha na ito Sinasabi nila na dinidelay daw para kumita pa yung mga tauhan and things of that nature. Pero feeling ko, mas kikita sila kung mas maaga sila matatapos kasi kung ako yun, itong contractor na to, binigyan ko ng 3 months na ayos niya, tas standard yung ginawa niya. Okay, bigyan natin ulit ng panibago. May bagong kita na naman siya. Hindi ba dapat mas magandang ganun yung mindset kaysa i-delay ninyo kasi akala ninyo kikita kayo with the same project? Suggestion lang yun Baka pwede i-consider ng ating mga contractor na kung mas maaga, mas mabilis, mas maraming trabaho o kung sa iba project-based at nagiging racket yan, mas maraming racket ang inyong makukuha at mas marami kayong perang maiuwi sa inyong mga pamilya. 10 minuto na po, 10 minutes makalipas ang alas 4 na magandang midweek Wednesday morning. Sumasainyo palagi at sumaating lahat ang midweek edition ng Pinoy Gising. Dito lamang yan sa DWIZ 882 Metro and Mega Manila, sa DWIZ News FM Northern Luzon, sa Dagupan at sa iba pang regional stations natin na nakahook up. Magandang morning sa inyo at syempre sa Aliw Channel 23 at DWIZ News TV.
Giling-giling lang, may pasok po ngayon. Wala nang papetiks-petiks. Baka malate ho kayo. Pwede nang kumilos, pwede nang mag-breakfast, pwede mag-stretching. Yung iba, nagja-jogging na mga gatos, mga 30-45 minutes nagwo-walking sila. Okay po yan para gising na gising at buhay na buhay ang ating mga dugo at ang ating energy. Tuloy-tuloy na balitaan ang ating pagsasaluhan hanggang 6 in the morning sa ngalan ng aking mga partner na si Maine Barreto at si Mima Flying A. Anton. Ako po si Daryl Justin. Pinoy Gising! 11 minuto na po, 11 minutes makalipas ang alas 4 in the morning. Parin Daniel, diretso na tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! 5 araw bago ipatupad ang import ban sa bigas, itinanggi ng Department of Agriculture o DA na nauubos na ang supply ng imported na bigas sa merkado. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa, nakapag-angkat na ang bansa na mahigit tig 500,000 metrikong tonelada ng bigas nitong Abril at Mayo kung saan sapat na anya ito para sa 3 buwan na pagkonsumo habang nasa mahigit 200,000 metrikong tonelada ng imported rice ang pumasok sa bansa hanggang sa kalagitnaan ng Agosto at inaasahang tataas pa ito bago ipatupad ang import ban sa Setyembre 1. Kasi ito na yung time na saan ba tamang to? Hoarding? Yan. Yan nagiging problema. Pag nag-hoarding, patay tayo dyan. Kaugnay nito, regular na mag-iinspeksyon ng DA katuwang ang Department of Trade and Industry upang matukoy ang mga establishmentong nagtatakda ng mas mataas na presyo. Pinoy Gising! Ngayon naman po, latest muna mula sa Filipino Mirror, tumaas ang farm gate price ng palay ng hanggang 4 na piso ilang araw bago ipatupad ang 60-day ban sa pag-angkat ng bigas September 1. Ngayon 27, 28, 29, 30 at 31. 4 na araw na lang po nga meron tayo sa Agosto, ha? Tapos may ipapatupad na itong itong 60-day ban ipapatupad unless sususpindihin. Ayon kay Department of Agriculture Spokesperson at Assistant Secretary Arnel de Mesa, nakamonitor na-monitor nila na ang farm gate price sa Luzon, Visayas, Southern Mindanao at iba pang Southern Mindanao at ilang pang bahagi ng ating bansa. Una nang naramdaman ang bahagyang pagtaas sa presyo ng bigas sa ilang lalawigan tulad ng Nueva Ecija kung saan umabot sa 14 hanggang 15 pesos ang kada kilo ng presyo ng palay. Pinoy Gising! Latest pa rin po mula sa Filipino Mirror sa oras na 13 minuto makalipas ang 4 in the morning. Iniimbestigahan ng Department of Agriculture ang sinasabing pananamantala sa presyo ng bawang sa bansa. Speaking of bawang, paring JB Valdez, good morning siya, pare ko ya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., posibleng may kartel sa naturang sangkap sa naturang sangkap sa pagluluto dahil walang garlic industry ang bansa, ngunit ginagawa na ito ng paraan ng kagawaran upang ibaba ang presyo nito sa 100 piso kada kilo. Pabor naman ng Davao Consumer Movement sa naturang hakbang at inirekomenda na rin nila na palakasin ang local production ng bawang, garlic po sa mga hindi nakakahalam, sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka upang mapababa ang importasyon at presyo nito. Pinag-aaralan din po ng DA Region 11 kung anong klaseng bawang ang pwedeng itanim sa Davao Region. Batay sa pinakahuling monitoring ng kagawaran, nasa 140 hanggang 170 pesos ang presyo ng kada kilo ng imported bawang sa Metro Manila at pumapalo naman sa 400 piso. 400 pesos kada kilo ang presyo ng lokal na bawang. Pinoy Gising! Kami pa naman nag-i-enjoy. Ang bawang, hindi lang basta sa ulam mo nagagamit. May bawang na nagiging cornic. May bawang na nagiging, iba bawang chips, di ba? Parang may ganun, di ba? Naku, ang dami pwede paggamitan ng bawang. Iba naman yung mga, ano ba yun? Di ba may chili garlic? Di ba? Masarap pag siomay yung chili garlic. Pero yung siomay, breakfast ba yun? Diba parang merienda o lunch, di ba? Lunch, tanghalian, pwedeng merienda pare, di ba? Tapos samahan mo ng masarap na malamig na gulama. Uy, sarap. Sagot ni Anjo ang gulaman. Samantala sa iba pang balita, magsasagawa ng tax fraud audit ang Bureau of Internal Revenue o BIR laban sa mga kontratistang sangkot sa sinasabing mga maanomalyang flood control projects na iniimbestigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod ito ng direktiba ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. kung saan magsasagawa ang kanilang ahensya ng parallel investigation upang suriin ang tax returns at bayarin ng mga naturang kontratista. Hindi bibigyan anya
ng updated tax clearance ang mga lalabag at otomatikong madidiskwalipika sila sa susunod na government projects at sususpindihin din ang final settlement na kanilang kasalukuyang kontrata. Batay sa Revenue Regulation Number 17-2024, obligadong magpresenta ng updated tax clearance ang lahat ng kontraktor bago matapos ang anumang government contract. Kapag nabigong makakuha nito, isususpinde ang pagbabayad at lalagyan ng tax lien ang halaga ng kontrata. Kasabay dito, tiniyak ng BIR na papatawan ng deficiency tax assessment ang mga ghost projects na mabibigyan ng sertifikasyon mula sa kaukulang ahensya bilang hindi tunay na naisagawa. Gising! Ito nga yung pinapayo ko kanina, di ba? Nung nagsimula, sabi ko sa inyo, kung mas bibilisan ninyo at matatapos nyo agad-agad in standard form o in high quality, yung mga proyekto na ibinibigay sa inyo, mas marami kayo may uwing future projects at ulitin ko, mas marami kayong pera na maiti-take home. Gising! 16 na minuto, 16 minutes makalipas ang alas 4 na magandang Wednesday morning. Ipaaresto ng Senado ang mga kontratista na hindi pa rin sisipot sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahit pa na-issuehan na sila ng sabina. Ito ang banta ni Senate President Francis Chis Escudero sa mga kontratistang hindi pa rin sisipot sa susunod na pagdinig ng mataas na kapulungan. Giit ng Senate President, hindi siya magdadalawang isip na lagdaan ang warrant of arrest laban sa mga kontratista na ipinasabina na ng Senate Blue Ribbon Committee. Dapat anyang humarap ang mga kontratista sa Senate hearing para magpaliwanag. Magpaliwanag po ukol sa sinasabing mga palpak, substandard. Ulitin ko, mga palpak, substandard at minumulto o ghost ng mga flood control projects. 10 kontraktor ang inisyuhan ng Senado ng sabina kung saan 4 na ang naisilbi sa mga nakatira sa Metro Manila habang isinilbi naman kahapon ang sabina sa mga kontratista na ang address ng bahay o opisina ay sa labas ng Metro Manila. Gising! Naniniwala naman po si Senator Mark Villar. Gusto ko sabihin pero wag na. Good morning, Senator Mark Villar. Naniniwala si Senator Mark Villar na dapat masusing maimbestigahan at mapatawan ng karampatang parusa ang mga kontratista na posibleng nagsumite ng mga peking geotagged photo sa mga proyekto ng pamahalaan para makakubra ng bayad. Ito ay kasunod ng mga ulat ukol sa sinasabing pagsusumite ng ilang kontraktor ng peking geotag na litrato ng mga infra projects ng gobyerno. Sakaling mapatunayan, iginiit ng ni Senator Villar na malinaw itong isang anyo ng fraud o panloloko. Binigyang diin ni Senator Villar na noong siya ay nanunungkulan pa bilang kalihim ng Department of Public Works o Highways o Secretary ng DPWH. Kanyang ipinag-utos ang paggamit ng geotagging bilang mahalagang hakbang para sa transparency at accountability. Ang layunin naman anya ng mandatory geotagging ay para masiguro ng gobyerno at ng publiko na ang proyekto ay tunay na ginagawa kung saan at kailan ito nakatakda. Kung may mga kontratista na gumagawa ng paraan para lokohin ang sistema, iyon ay malinaw anya na pag-abuso sa tiwala ng taong bayan. Nanawagan naman si Senator Villar sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na papanagutin ng mga tiwaling kontratista at tiyakin na mapoprotektahan ang pondo ng bayan laban sa ganitong uri ng panloloko. Gising! Ano ba yung na ano dito, geotagging, alam mo ang mga Pilipino talaga sa lahat ng paraan madiskarte na basta makakuha ng pera. Tama. Kung ang geotagging, pati ba naman geotagging pepekein mo, well, sa bagay. Nako. Kilala niyo po ba si kumpare at kumaring AI? O, diba? Ganun lang kasimple yan. Kung kilala niyo si kumpare at kumaring AI, sure ako na alam niyo na kung anong gagawin ninyo para ma-secure kayo. Lahat idinadaan po sa artificial intelligence. Kaya lahat nase-secure, lahat na-approve, lahat nakukuha ika nga. Pero, ang mahirap kasi dyan, minsan ewan ko, baka ako lang may observation. Itong AI minsan ginagawang syunga ang mga tao. Hala! Lahat nakadepende na lang sa AI. Provide me with blah 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 and blah blah blah. Ibibigay ni AI lahat ng hinahanap ng isip mo. Hala! Ikokopya mo na lang yan. Ipipaste mo na lang yan. Huwag mo na ilalagay yung footnote ng AI application. Kasi pag nilagay mo yung footnote, naalala ko tuloy nag-viral na, hindi ko alam kung sa barangay level ba, na sa city level, si Madam, yung nag-opening prayer sa isang session. Tapos ano ba sabi niya? Let me know, yung sa ChatGPT. If this prayer fits in your needs or something like that, o kailangan kong palitan ayon sa pangangailangan. Sus, Mariosep. Amen! Ang dulo niya, pagbasa niya nun, Amen! Ay, Diyos ko po, Pilipinas! Tuloy ang mga balita.
Gising! Isinilbi na ang sabina sa mga kontratistang bigong dumalo sa unang pagdinig ng Senado sa mga isyu ng sinasabing kontrobersyal na katiwalian sa flood control projects. Ito ang kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplaska, kung saan kabilang sa mga naturang kontratistang pinadalhan ng sabina ay sina LR Tiki Builders Inc. President Luisito Tiki, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation President Cesara Discaya, Center Waste Construction and Development Incorporated President Lawrence Lubiano. Kasama rin sina High Tone Construction and Development Corporation President Edgar Acosta, MG Samidan Construction Authorized Managing Officer Marjorie Samidan, Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corp President Romeo Miranda, St. Timothy Construction Corporation President Maria Roma Angeline Rimando. Gayon din sina Sunwest Inc. President CEO Aderma Angeli Alcazar, Top Notch Catalyst Builders Inc. President Yumir Villanueva at Wawaw Builders Manager Mark Alan Arevalo. Nakatakda naman sa susunod na linggo, 1 ng Setyembre, ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga sinasabing palpak, questionable at minumulto o ghost na mga flood control projects. Pinoy Gising! Uy, September. Bare months na next month? Ang bilis ha? Bare months na. Diyan ba sa bare months na yan, kakanta si Jose Marichan sa Blue Ribbon Committee hearing na yan? Mag-isa-serenade niya ba pare yung mga a-attend sa committee na yan bago sila magbalitaktakan at magkaroon ng may init na pag-uusap at diskusyon tungkol sa mga nangyari sa flood control projects na yan? Isa lang ang may sasagot ko sa inyo. Abangan natin yan sa 1 ng Setyembre! Pinoy Gising! Iba pa nating mga balita sa oras na ito. Suportado ng ilang mambabatas ang ipinakitang tapang ng kapwa nila kongresista na si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste makaraang ipaaresto ang isang district engineer ng Department of Public Works and Highways na nanuhol sa kanya. Ayon kay Negros Occidental 3rd District Representative Javi Benitez, si Congressman Leviste ay isang huwaran. Huwaran po siya dahil pinili nitong ipaglaban ang tama at hindi nagpasilaw sa pera. Itinuring naman ni Las Piñas Representative Mark Anthony Santos si Congressman Leviste bilang isang tunay na bayani ng bayan na buong tapang na lumaban kontra katiwalian at mga minumultong proyekto o ghost projects. Pinuri at pinasalamatan naman ni House Blue Ribbon Committee Chairman Joel Chua si Leviste na ipinagtanggol ang dangal ng Kamara dahil sa paglaban nito sa katiwalian. Kasabay nito nanawagan si Representative Chua na agad na magpataw ng kaukulang administrative sanctions ang DPWH laban sa district engineer na naaresto ng pulisya habang hinaharap naman ito ang mga kasong kriminal upang tuluyang mapanagot ang dapat na managot at kasuhan ang mga sangkot sa korupsyon. Pinoy Gising! 23 minuto na, 23 minutes makalipas ang alas 4 ng morning. Paren Daniel, tanggap muna tayo ng isang report. DWIZ Patrol Report. Kapakanan at hinaing ng seafarers agad na ipinarating ni Senator Raffy Tulfo sa newly appointed DFA ambassadors. Detalye mula ka Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Agad na ipinarating ni Senator Raffy Tulfo sa mga bagong talagang DFA ambassador ang hindi magandang nararanasan ng mga OFW at seafarers, partikular ang biglaang pagpapadeport ng walang due process sa mga Filipino seafarers na napagbibintangang nag-access sa pornographic materials kahit wala namang ebidensya at walang due process. Hinikayat ni Senator Raffy na makipag-ugnayan ng mga bagong opisyal sa kanilang mga counterparts sa mga bansa kung saan sila nakatalaga. Hiniling na senador na ihirit nila na gawing policy ang pagbabawal sa pagkumpiska ng employer ng pasaporte ng OFW na talamak sa Middle East. Sa huli nagkasundo sila na magsanib puwersa sa pag-aalay o pagsusulong ng kapakanan at pagprotekta sa ating mga seafarers at mga OFW upang matiyak na hindi sila maagrabyado. Nag-courtesy call sa tanggapan ni Committee on Migrant Workers Chairperson Senator Raffy Tulfo ang mga bagong talagang ambassador ng Department of Foreign Affairs sa panguna ni former Secretary Enrique Manalo. Nakatakda silang sumalang sa confirmation ng Commission on Appointments sa darating na mga araw. Ito ay sina Ambassador Pablito Mendoza na nakatalaga sa Denmark, Ambassador Gines Galiaga na natalaga sa Bahrain, Ambassador Marlowe Miranda naka-assign naman sa Lebanon,
At si Das Dino Oblena, promotion sa pagiging Chief of Mission Class 2, at Ambassador Noel Nevicio at Ambassador Jaime Ascalona. Kasabay naman nila ang ilang Undersecretary, Assistant Secretaries, kabilang sina Undersecretary for Administration Tess De Vega, Undersecretary for Migration Affairs Leo Herrera Lim, at Assistant Secretary Patrick Hilado. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa Impila Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ito na! Beautiful morning, my beautiful dear. Yes! Yun. Oo. Ayan, beautiful ako ngayon. Everyday naman. Ay, hindi. Gaya na nagbabalik na... Mas beautiful ako ngayon kasi nakita ko yung sitwasyon ng estado ng buhay ng tao kapag nakita ko si Jen. Ay, oo naman, nagbabalik. Jen. Oo. May Si kasama Jen. may kasama pang banana chips. Oo nga. Oy, thank you sa banana chips, Oo. Amoy ulalo eh. Uy! Alam mo yung ulalo? Actually, hindi. Ay, Sumigaw lang ako. Hindi. Sakay Ang traffic ulalo, nga. Ano ito ba yun? yung pag kumain ka ng kamuting baging. Tama, kamuting baging. Iba kasi kamuting kahoy sa kamuting baging. Yes. Ang kamuting kahoy, ito yung kasaba. Mhm. Ang kamuting baging, ito yung sweet potato. Okay. Oo, yan. Between the two, ang mas kinakain ko is kamoting kahoy, which is cassava. Kasaba. Oo. ayun. Oo. Pag kumain ka ng kamuting ang kamuting baging kasi meron siyang mga minsan may mga tuldok-tuldok na gano'n. Pag inano mo yan, mapait 'yon. Ang tawag Okay. ng ulalo. Yung mapait na lasa. Yes. Okay. Oo, di ba? May natutunan ka na naman sa akin. Dagdag kaalaman. Oo, marami ka talaga matutunan kasi syempre naman. may edad ako eh. Oo. Get your Ayan. knowledge from you. Oh. Speaking of may edad, ayan, ito na nga, si Martin Rivera. Alam mo, ito si Martin, ang isa sa, ito lang yata, no? O parang isa lamang siya, baka sa mundo ng showbiz, parang mga, wala pang 10 ang tumatanggap ng kanilang pagkakamali. Oh. Oo. At isa dyan talaga, ang talagang number 1 si Martin Rivera. Okay. Oo. Katulad na lamang itong latest na interview sa kanya kasi meron siyang album ngayon ilalabas eh. At the age of 62 ha. Ay, wow. Senior citizen na siya. Wow. At the age of 62, maglalabas pa siya ng album. Dito nga sa interview sa kanya ng Showbiz Press, inamin nga niya na pinagsisisihan niya yung pagtakbo niya, pagtalikod niya, pagtatago niya sa kanyang fans dati na talaga namang naguhumiyaw kapag nakita siya. Ayon dito kay Martin, dati daw para siyang si Piolo Pascual. Oo. At kahit na sinong artista daw, sabihin mo na kung sinong artista, Oo, yan. Oo. Nagulat ka ba? Oo. Nasa momentum na si Flying A. Si Marian dumating. May kasama na lang salamin. Ang naman ng salamin. Pakita nyo nga nagsasayaw. O, tignan nyo. ang tori naman ng salamin. Ay, si Sadako dito. Good morning, Sadako. Ayan. Hindi para si Marian Sauler. Anyway, ito na nga, going back kay Martin Rivera, no? Dito kay Martin nga, dati daw ay para sa si Piolo Pascual. O kahit na sinong artista, banggitin mo ang pangalan, parang siya yon na pinagkakaguluhan talaga ng fans. Sabi ganoon. Pero ngayon daw ay hindi na nga yun. Hindi na nga nangyayari ngayon yun na pinagkakaguluhan siya. Sabi niya ganoon. At sabi niya ganoon, ito ang isa sa pinagsisisihan niya kasi dati daw kapag nagpo-promote siya ng kanyang album sa mga eskwelahan, talagang tumatalilis siya papunta sa sasakyan niya para lamang hindi siya kuyugin ng mga tao. Lalo na ng mga kababaihan. Ay. Oo. Pag hinabol ka na ng mga girls, nako, yung iba, gusto yun. Correct. Yung iba, ayaw. Oo. Alam mo, isa sa mga artista na alam kong maano sa fans, si Nora Honor. Yung Nora Honor. Si Piolo Pascual, magiliw sa fans yan. Oh, yes. Napakagiliw sa fans niya ni Piolo Pascual. Sino pa ba? Si Aramina. Ayan, mga magigiliw sa fans siya. But anyway, going back again kay Martin Rivera, sana daw, sabi niya, hindi niya ginawa yung ganon, yung pagtakbo, pagtatago sa kanyang fans, kasi nga, darating ang araw na lilipas ang itsura, tatanda, at ang mga fans ay maghahanap ng mas bata. Oh, Yun. younger looking. Oh, yes, which is true nga naman, di ba? Totoo naman. Kaya sabi niya, sana daw, si Alden Richards pala, magiliw sa fans yun.
Kaya sana daw ay paalala niya sa mga kabataan ngayon na i-embrace yung kasikatan nila ngayon kasi oras na dumating ang siguro sabi niya after 43 years or after 40 years or more, hindi na kayo sikat. Aha. Oo, totoo nga naman yun, no? Ay, yung mga artista ngayon di ba? Like for example, si Jessony Alarcon, makita mo maglakad dyan, hindi na yan pagkakaguluhan. Unlike before na talagang grabe yan. Lalo na basta prime ng Yes. isang artista. Totoo. Go. Correct, Diba? Pero oo. ngayon kasi parang, though meron pa rin namang factor na parang, ay gusto ko magpa-picture. Yun usually yung naman ganun eh. lang, oo. Yung gusto ko magpa-picture, tas hello po, parang, Oo. ay, yung gwapo niyo personal, tas thank you. Oo. Yung iba hindi, talagang Oo. susugod, gusto may Correct, oo. yapos, Grabe may yan. halik. Correct, oo. Diba? Iyan yung nangyayari ngayon kay Elias. Oo. Oo, si Elias ngayon, grabe ang kasikatan ngayon, ano? Although si Elias kasi sikat si Elias sa Mindanao area. Yung mainstream media kasi hindi pa siya masyadong kilala. Oo. Kilala siya sa mga vlogger, pero sa mainstream media hindi pa talaga siya masyadong kilala. But anyway, ayon nga dito kayo, no, kay Martin Rivera, i-embrace ngayon ng mga kabataan ang kasikatan dahil sabi niya ganoon, lilipas at lilipas ang inyong itsura at maghanap ang fans ng mga bagong iidoluhin. Ayun. Yun. Kaya nga, di ba, parang ano ba yun, there's no permanent thing in showbiz. Yes. Oo. Actually, sa in kahit saan life. naman eh. In Oo, life. in life. There's no Oo. permanent thing in life, Oo. kahit lalo na in showbiz. Yes. Mas fluid ang situation sa showbiz. Correct, oo. Magkamali ka lang o hindi kaya, mag-iba lang yung itsurang pagkakilala sa'yo, lalo na ng mga nasa networks or yung Yes. mga movie producers, tapos ka. Correct. Oo. Yun yung totoo. Yes. So, pati nga interest nagbabago eh, di ba? Yes. Dati ang interest pag nung bata ka pa, mababae ka lang, di ba? Magbisyo ka lang, mag-ano ka lang, magsaya-saya ka lang. Pero pag umabot ka na sa edad ng mga 40, 50 na, o mga 40, mag-isang mga 40, iba na yung pananaw mo sa buhay na, ay, teka muna, dati, ano yun, yung bili ka lang ng bili. Oo, Parang ngayon, may pagka one day millionaire. Hindi naman one day millionaire, pero Oo, mahilig ka din parang sa... ganun din rin yun eh. Mm-mm. Pero ngayon, kapag ka nakarawa ka ng pera, ang mga gamit, ay, bakit ba pinamili ko to? Mga minimalist ka na ngayon. Di ba? Hindi man sa panghinayang, pero may realization ka na. Correct. So, tunay nga karamihan nagsasabi, life daw begins at 40. Correct. Yan ha. So, yan ang isang may advice. Matinding actually, very, very true na advice nitong si Martin Rivera. Ayun. At yan ang muna nakibalitan showbiz at balik na sa iyo, Dada. Salamat, Mima Anton, sa iyong Showbiz News. O, dyan lang po kayo. Marami pa tayong balita sa oras sa alas 4:33 ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! At nagbabalik po ang Pinoy Gising at eto na. Good morning, partner. Uy, good morning. Sorry Okay lang yun. Ganun talaga ang Hindi, buhay ito ng talaga ano. yung regular ko. I know. Oo. Sorry, ang gulo ng hair ko. Hindi, it's still good. It's still good. Oo naman. It's still good. Nagpachupit kasi ako. It's okay. So, You look parang- fresh with the short hair. Talaga. Kasi nakaka-high school feel. Usually ako, partner, hindi ako, I'm a fan of Meaning. girls na, ay, welcome back din pala kay ano ha? Kanino? Kay Jen. Ay, Oo, talaga? oo. Yung banana Uy, chips mo saan nandun. galing? Hindi, umuwi yan. Umuwi sa kanila. sa saan? Marinduque. Baka Marinduque. mamaya, mali na naman ako mabanggit kanina. Sabi ko, di ba nasa ano ka? Mindoro. Sa Mindoro. Mali! Marinduque po ulan na. Ah. Buti nakauwi ka. Safe naman. Ano ka ba? Barko, di ba? Barko. Oo. Fast at least. craft? Tama, fast craft ba? Roro. Roro. O, tama. Sa port ng Batangas. Tama, Doon siya. Doon kila Alae, kay Gar. Kila Gar. Welcome back din. Hindi ko na welcome back si Angel. Hindi ako nakapag-weather sa kanila Kahapon? kapon. Dapat tanongin ko siya, ano na ba, bukod sa ni hao ma, ano bang natutunan niya at sa sheshe? Kasi, tapos may sinabi ka sa kanya kahapon, nagets niya na kagad. Hindi, yun niya. Pero may sinabi ka sa kanya na nagets niya kagad. Oo. Di ba? Galing mo talaga pag napupunta ka sa ibang bansa. Saka pag Anyways, nakapangasawa ka ng foreigner. kaya foreigner. Kasi marami ka. At saka gamitin mo yung app na Duolingo, di ba? Ako Alam ko ginagamit na, ko yun eh. na-promote ko. Kami ni Minute. Ay, alam ko si Minute, nanonood niya yun kasi si Tita ay uwi na ng Legazpi Aga City. ha. Good morning, tita. Hindi Ingat, kasi maulan. nag-book na ng flight dahil ang flight ata ay nag-book na papuntang Naiya dahil ang flight is parang 5:30 or 6 o'clock. Aga. Oo. Ay, nakaalis na yun. Malamang. Ayun, hindi ko alam ba't binigay din sa akin yung tracking. De, para lang din siguro ma-monitor para may additional eyes and ears. Yun. Para pag nagkamali, tas nasa Naiya, Kuyang Raul ha. Kuyang Raul, ikaw bahala ha. Ayan na, speaking of. Speaking of, sige partner, ikaw muna. Samantala, tawag nga tayo ng Patrol Report. DWIZ Patrol Report. Ng driver na nag-hit and run dyan po sa Marikina, pinasususpende ng 70 araw. Yan ba'y attorney?
Parang. Ah, O, di nagkamali. Parang ito ata yung yun. dinala yung enforcer hanggang bahay. Yes, oo. Yung Kasi, kasi parang hindi niya tanggap daw yung inano Oo, sa yung kanyang kanya. violation. Anyway, alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Ipinag-utos na ni DOTR Secretary Vince Dizon kay Land Transportation Office Attorney Bigor Mendoza ang paglalagay sa alarma sa isang nagmamay-ari ng Cherry Tigo 5X Pro na sasakyan na nasangkot sa isang hit and run sa Marikina City noong nakalipas na linggo. Isang 74 na taong gulang na babae ang napaulat na tinamaan ng sasakyan at ito ay kanyang tinakbuhan. Dahil sa nasabing insidente ay hinahanap na ngayon ng Land Transportation Office at pinadalhan na ng show cause order upang magpaliwanag sa LTO. Agad namang inirekomenda ni DOTR Secretary Vince Dizon ang 90-day suspension ng lisensya ng driver ng Wigo na nakasagasa at nag-iwan sa biktima nitong 74 na taong gulang na babae. Gayunpaman, sinabi ni Secretary Vince Dizon na bagamat suspendido ng 70 araw ang driver, ay sasailalim pa rin ito sa investigasyon upang malaman kung bakit hindi dapat tanggalan ng lisensya ang driver ng Wigo na sangkot sa hit and run sa biktimang 74 na taong gulang. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, sa Imperial May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Maraming salamat, Patrol 45, Kuyang Raul. Ingat sa at maulan sa labas. Samantala, ronda naman tayo sa probinsya. Ronda Probinsya. Dahil po tayo sa may norte, lalaki patay matapos malunod sa ilog sa bayan ng Luna, Isabela. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Binawian ng buhay ang isang lalaki matapos na malunod sa ilog sa barangay Lalug, Luna, Isabela. Ang nasawi ay sinilang si alias Jope, 26 years old, construction worker mula sa barangay Carriedo, Gubat, Sorsogon. Sa nakong impormasyon mula sa Luna Police Station, bandang alas 2 ng hapon matapos umanong makipag-inuman ng biktima kasama ang kanyang mga pinsan ay kayayaan ang mga ito na mag-picnic at lumangoy sa nabanggit na ilog. Makalipas lamang ang ilang sandali, nagtungo umano ang biktima sa gitnang bahagi ng ilog at hindi inasaan ay bigla na lamang itong natangay ng mabilis na agos ng tubig hanggang sa tuluyan itong lumubog at hindi na nakita pa. Sinubukan pang isalba at hanapin si Jope ng kanyang pinsan, subalit sa kasamaang palad nang mahanap at ma-recover ang katawan nito ay wala na itong buhay. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tunog lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising. Samantala, baba naman tayo sa Calabarzon. 2 convenience stores sa Cavite magkasunod na nilooban ng riding in tandem. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Magkasunod na natangay ng pera ng riding tandem ang 2 Alphamart convenience store sa Silang at Dasmariñas City, Cavite kahapon na madaling araw. Sa investigasyon, unang pinasok ng mga suspect ang Dasmariñas branch alas 2:30 na madaling araw at sumunod naman ang branch nito sa Silang, Cavite. Mahigit sa 15,000 piso ang natangay ng mga suspect na ayon sa mga kahera ay mga nakasuot ng jacket at parehong kapwa may takip ng panyo ang mga muka. Gumagawa pa ng investigasyon ang Cavite Police Provincial Office sa naturang pangyayari. Arman Cambia mula Calabarzon, nag-ulat para sa Impina May Todong Lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Samantala, dako naman tayo sa Naga Security Guard, arestado sa drug buy-bust operation sa Camarines Sur. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Nasa custody ngayon ng Magarao Municipal Police Station ang suspect na si alias Agosto, security guard, residente ng 038 San Miguel Extension, Payatas, Quezon City at kasalukuyan nakatira sa Zone 1, Barangay San Roque, Bumbun, Camarines Sur matapos ang ikinasang anti-illegal drug buy-bust operation kahapon sa Zone 3, Barangay Monserrat, Magarao, Camarines Sur. Nakabili umano ang mga operatiba ng Magarao Municipal Police Station sa suspect ng 3 plastic sachet ng illegal na droga sa halagang 1,000 pesos. Maliban pa ito sa 2 plastic sachet ng umano'y shabu na na-recover sa suspect ng isagawa ang body search. Sa kabuang, merong 0.3 grams ng shabu ang na-recover na may halagang 2,040 pesos. Maliban sa illegal na droga, isang caliber 38 na baril na loaded na 5 bala at 2 ekstrang bala ang na-recover pa ng mga otoridad. Paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591 ang haharapin ng naturang suspect. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik naman tayo sa Norte, Isabela, nakiisa sa sabayang paglulunsad ng gulayan sa bayan. Uy, ang sarap naman dyan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Nakiisa ang lalawigan ng Isabela sa sabayang paglulunsad ng programang Gulayan sa Bayan bilang tugon sa layunin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na palakasin ang seguridad sa pagkain. Pinangulahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 2, katuwang ang mga lokal na pamalaan, ang aktibidad kung saan nakatanggap ng tig 100,000 pesos na halaga ng agricultural inputs ang bawat bayan. Ayon kay Atty. Joel Anos Alejandro, mayor ng Alicia, malaking tulong ang GSB upang makalikha ng karagdagang kabuhayan at mapalakas ang food security sa komunidad. Binigyan din niya na ang proyekto ay maaaring i-scale up sa iba pang barangay upang mas mapalawak ang benepisyo. Inaasahan na ang initiative ito ay magdudulot ng mas masustansya at sapat na pagkain para sa bawat pamilyang isa bilenyo. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Standby muna, Kuyang Arman Gambe, sa oras natin na 13 minuto bago mag 5 o'clock in the morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! 4:50. Good morning po Ayan, sa lahat. okay. 4:50 in the morning na po. Kaya naman, ronda ulit tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Sa Calabarzon po o sa Cavite, lola namatay sa sunog dyan po sa Bacoor City. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Nasawi ang isang 70 anyos na lola habang sugatan naman ng kanyang asawa nang masunog ang kanilang tahanan kahapon na madaling araw sa barangay Molino 3, Bacoor City, Cavite. Kinilala ang biktima na si Lola Rosalinda habang naitakbo naman sa ospital ang mister nito na si Lolo Crispo. Sa investigasyon, nasa kasarapan umano ng tulog ang mag-asawa nang biglang sumiklab ang sunog. Dahil mabagal maglakad ang biktima, naiwan nito ng lalaki at tuluyang nasuffocate ng usok sa loob ng bahay. Aabot sa kalating milyong piso ang nabo sa naturang sunog. Inaalam pa ng Bureau of Fire and Protection ng Bacoor City, Cavite ang pinagmulan ng apoy. Arman Cambio mula Calabarzon, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa atin naman pong NBI, ayaw suportahan ng magulang mo ang iyong pag-aaral dahil hindi ka na raw minor de edad. Dapat lang. Yun ang, may ibang magulang kasi ganun ang prinsipyo siguro dahil kaya na mag-earn and things like that. I don't know, kasi parang may time frame for a specific person na... To get support? Diba? For education. O, lalo na pag may mga kapatid pa yan. Yun, Diba? maintindihan. Lalo ko kunwari, parang isang basketball team yung... Parang, kumbaga sa parents everyone has a chance. We gave your shot. Ngayon hindi mo nagawa or natapos. Ako naniniwala ko na depende siguro sa reason. Pero ako feeling ko kung postgraduate, pwedeng meron, pwedeng wala, parang optional na lang. Total at least the college level you're done with noon eh. Iyon.
O siya, alamin natin, ngayon ko lang naman, bawal pala Oo i-touch nga partner. O eto, alamin natin ang karapatan at parusa sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Ayaw suportahan ng magulang mo ang iyong pag-aaral dahil hindi ka na minor de edad? Nako, bawal ito. Ang makatapos ng pag-aaral na nga siguro ang pinaka-greatest achievement ng mga tao worldwide. Ngunit paano kung hindi ka na makapag-aral dahil ayaw kang suportahan ng mga magulang mo o guardian mo? Alam nyo bang labag sa batas ito? Ayon sa Family Code, ang mga magulang ay dapat magbigay ng suporta sa kanilang mga anak. Minor de edad man o hindi, ang kanilang edukasyon ay kanilang obligasyon. Kabilang dito ang suporta sa tirahan, damit, transportasyon at medikal na pangangailangan. Kadalasan, natatapos ang suporta sa anak kapag tumutok na ito sa wastong edad. Ngunit nakasaad sa Article 194 ng Family Code, ang sakop ng edukasyon na kailangang suportahan ng mga magulang ay ang pag-aaral ng isang propesyon, kalakalan o bokasyon kahit hindi na minor de edad ang anak. Kasama nga sa family planning ang pagbibigay ng edukasyon sa mga anak. Kaya accept the reality na ang edukasyon nila ay isa sa inyong mga priority. Kaya naman Mr. at Mrs., ang obligasyon sa anak ay huwag niyong takasan. Diba sabi nga nila, ang edukasyon ay ang hindi mananakaw na kayamanan. Kaya bilang magulang, ipadama sa inyong mga anak na sila ay suportado. Baka masabihan kayo ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Alam mo, hindi ako pabor dyan. Ayan. No. Revise ang family code. Hindi, for me For me lang naman. May ibang, ako nga sabi ko may time naman na ako, ang akin lang, college, okay. Pagka natapos ng college, it's an option for me. Everyone has a right. Oo naman. I mean, karapatan niya ng kabataan or ng bata na mabigyan ng edukasyon. Naman. But to a certain limit naman siguro, no? Kasi hindi naman, at saka parang hindi naman habang buhay, Parang dapat may dependency. ako gaya ngayon, hindi na ako mentor de edad, gusto ko mag-aral. Pwede ba yun? Kumikita ka naman. Oo. Yun yung point ko. Kaya nga ako, college, sige, pero pag yung mga postgraduate, kung gusto ng parent, fine. Kung wala, at least yung support man lang nandoon na, hindi man financial. Siguro. Yung siguro yung emotional, physical support. Oo. Yun yung mahalaga kasi. Oo, yung ipagluluto ka ng baon. Yan, pwede pa yan. Bigyan, kung siguro, bigyan ka kasi ng... naman lahat ng pamilya ay mapalad, na may sobra-sobra. Kaya nga iba ang hinahangad talaga is full scholarship. Oo. Sana Anyway, samantala sa ating showbiz, ayun, sabi nga ng cousin ko na ito na si Julia Barreto at Gerald Anderson ay napabalitang cool off stage na daw. Di ba ito yung parang ghosting stage na rin to. Tama-tama, ghost month pala ngayon. Tama-tama ang pinag-usapan, Ghost Flood Control Project. Pambira. Ang daming multo, bisit. Alamin natin yan sa ating showbiz. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ito na! Anton! Oo, ayan. Daming multo, no? Ano na? Daming multo. Oo nga. Oo. Lalo sa CR. Ay! Anong klaseng multo ba yan? Bakit na maraming multo sa CR? No? Susulatan pa yung pinto ng CR, no? Ingat, may mumu dito. Kaya kapag yung All Souls Day, dapat nagtitirik ng kandila sa CR. Ayan. Ganun? Nagtitirik ng kandila. Anyway, ito na tayo sa aking balita showbiz. Dapat ang tanongin nito, ito si Madam Totoo ba ito? Ayan, according to your cousin. Parang ghosting na nga ito No? Nako, pero ito ang balibalita kayo na kumakalat mga kaibigan, na di umano ay nasa call office stage. Itong sina Julia Barreto at itong si Gerald Anderson. May nakapagchika nga raw dito kay OG Diaz na sinabi na nasa call off stage nga ang dalawa. Hindi nga raw siya makapaniwala ayon kay OG dahil sa okay naman daw, nakikita naman daw niya na okay naman sa Itbulaga itong dalawang ito. Talaga? Oo, nasa remote yata itong si Gerald, nasa studio naman si Julia. Mukhang okay naman daw. Pero siguro, hindi mo rin sure. siyempre, Out di ba? Di ba? Professionalism. Totoo. Diba kasi on-cam sila, tapos nakikilala silang ganun. Oo, meron talagang ganun. Kahit naman tayo, di ba? Minsan tayo, nag-aaway-aaway tayo, di ba? Oo, nagbubugbugan nga tayo Oo. Hanggat wala, nagbubugbugan tayo ng pagmamahal. Kala ko sabi mo, no blood, no foul.
Tama. Oo. Di ba? Ganun naman talaga yon. Oo. Dapat maging professional talaga. Pero, ayon kay Oji, tinanong niya raw yung kanyang source kung ano ba ang dahilan. At nagkakalabuan ang dalawang ito. Bakit Nasa nga? call of stage daw ito. Ayon dito ay meron daw third party. Si Gigi ba yan? Ha? Si Gigi Delana, ilang... Sabi daw, Ilang walang ano pinakita na pangalan, pero ito nga napapabalita na di umano ay may anak na raw itong si Gerald Anderson na. Oo nga, di ba? Ang kulit. Fake news yan. Ay, alam mo naman, alam mo sa totoo lang ha, yung mga vlogger na ito ha, ang hilig gumawa ng mga issue. Ang galing, no? Para sila Oo. mga storytellers. Correct, oo. Mga fake. Malilikot ang kanilang issue. Oo, malilikot. Para sila si Gia, creative writer. Oo, di ba? Ayun, oo. Pero ito sila puro fake news talaga Yan, sila. oo. Yun ang pinagkaiba Grabe, sa no? kanila. Oo. Tingnan mo, ito na nga si Gigi nga, sobrang payat ngayon. Kaya nga natato. Di ba? Tapos nanganak Sila na raw. sila yung nachichika, di ba? Oo. Labo. Sila ang nababalita ngayon na magjowa. Pero ito raw ay dahil sa third party at ang third party daw na ito ay kay Gerald Anderson nga. Ayan. Siguro, May reputasyon pa siya kasi ano na? Because May of what reputasyon. happened. Oo. na nagkaka-third party siya. Oo. Siguro dahil sa feeling ko third party pero hindi to the point na may pinagsisilosan itong si Julia. Si Julia. Feeling ko baka nainis siya o naiinis siya dahil ayaw linawin nitong si Gerald Anderson ang nagkalalabas ang balita na nagkaroon sila ng anak ni Gigi Delana. Sabagay. Feeling ko ganun, no? Na pwede, bakit oo. ayaw mo kasing anuhin, di ba? I-deny. I-deny. Bakit ayaw mong anuhin, di ba? Yung magsalita kung totoo o hindi. Yeah. Alam naman natin siguro, alam naman natin na hindi totoo. Di ba? Kasi Tama. halos, di ba, parang halos nagli-live-in na nga itong dalawang ito eh. True. Oo. Alam ko. Kasi lagi sila magkasama na eh. At talaga, maging yung tatay ni Gerald Anderson, sinasabihan na si Gerald na mag-anak ka na hangga't buhay pa ako. Sinasabihan siya noon eh. Kasi gusto na magkaroon ng apo at ang gusto niya magkaroon siya ng apo kay Julia talaga. O hindi sa kung sino mang babae. At si Gerald naman tanggap na tanggap siya ng pamilya ni Julia. Yes, actually, Kasi oo. super tanggap talaga Oo siya. naman, sini-invite na nga namin tumamundok minsan. Oo, Ayun. di ba? Buti hindi ka napagod mamundok. Hindi naman. Ayun, Dala lang that's sa good. baba. Kakain. Ayan. Pero namundok na ba kayong dalawa sa Taytay? Naku, wala pa rin. Laging baka sa taytay? Oo. Ayun nga eh. Ayan. Bukas ang palengke day ng Taytay, ha? Ay, nagpapaalala sa iyo. Ayun pala, Wednesday. Wednesday. Di ba Thursday? Thursday, tama, Thursday. Thursday. Ah, Wednesday Yeah, nga sa Wednesday. Baclaran. Wednesday ba? Wednesday, oo. Kaya sabi ko po Thursday pumunta para medyo hindi ganun kaano tao. Oo. Mga may binabalak ang hulit sila. Bukas Thursday. Thursday. Thursday na bukas. Ah, 28 na. Oo, sa Friday, sweldo na. Malay nyo, baka hapon bukas meron na. Oo, di ba? May meeting sa may meeting bukas. Ay, may meeting. Oo, so yan mga kaibigan ha, di umano lang ito ha, ay nasa call of stage daw sina Julia Barreto at Gerald Anderson. Ano But sasabihin mo sa malalaman din kanila? ba natin yan at ibabalita ko rin naman yan sa inyo para pa rin yan sa inyo. Of Oh, course. ano, bukas ang ating... Yan. Bukas nga. Bagay baka- sa kanila yun. Oo. Ang alin? Yung bukas ang panig. Oo. At syempre, bukas pa rin ang aming panig Yan. para sa, hindi, ang aming stasyon para sa panig ni Gerald at ni Julia. Tatawid lang sila mula Mandaluyong to Pasig. Yes! Oo, diba? At sa aking balitan, showbiz, balik na sa inyo dalawa. Salamat, Mima. Salamat, Flying Amy, Manton. Ayun. At thank you po sa ulit ha. Thank you every day sa mga taga-Dagupan. Susunod na si Mama Liway. Liway, go, go, ang bilhin! Kasama niyo si Mama Susan. Kay Susan Doon tayo! tayo! Sa Yadaw po, sa Dagupan. Ayun. Si Bullcap Daniel, uwi na. 5:01 na kasi ng morning. Ba, ikalawang oras sa Pinoy Gising. Susunod na. Good morning sa inyo. Good morning kay Pare Koy Waler Contihino. Meron na tayong 4 na minuto na. 4 minutes makalipas ang alas 5 na magandang Wednesday morning. Yay! Yadin! Ayun, ang pinaka-importante yung dulo. Ay, today is Wednesday! Yes! Kaya mga bakla! Run! Takbo na sa Baclaran, huling Miyerkules ng Agosto. Oo, sana dito si Ian para siya sumisigaw. Para gusto ko napipiyok-piyok na naman. Alala ko tuloy naman. Napanood mo ba? Tonight. Puro piyok ang ginawa. Sinubukan eh. Oo, sinubukan. Yung ibang karamihan na lugar sa Metro Manila ay May may sok pa ha. pasok.
Pero may mga nagtatanong kasi sa atin, hintayin nyo lang maya-maya ibibigay namin ng latest kung anong lugar po ang may walang SOCPA sa araw na ito. Pero so far, wala pa nagsususpindi sa Metro Manila. Parang wala naman. Wala. At karating na probinsya, wala. Kaya yung mga kababayan natin, wakey, gising na po, bangon So, na. saan ang may announcement? Sige, bago tayo sige, bagitin ko na bago tayo mag-headline. Wala kasing SOCPA ngayon sa ilang mga lugar sa Antique, face-to-face, all levels, public and private. Sa Anini, Busaog, Patnongo, San Remigio, Sibalom at Tobias Fornier. Sa Negros Occidental, ganun din na all levels, public and private sa ilang mga lugar ng Negros Occidental. Hindi po buong probinsya, maging sa Aguyon, Gihulungan at Himalalud sa may Negros Oriental, all levels public and private. El Nido sa Palawan, all levels public and private. At Zamboanga del Norte, Labason, all levels public and private. So ibig sabihin, yung mga hindi po namin nabanggit na lugar, may pasok po. Correct. Yung nabanggit lang ay walang SOCPA. At pwede nyo puntahan sa Facebook page ng DWIZ para makita yung running list ng mga lugar na walang pasok. Ano lang to, eskwelahan lang to. Wala pa kami nakuha suspension ng government work sa ibang mga lugar. Yeah. Pero ito sa mga chikiting lang, para guided yung mga kababayan natin sa probinsya. Yes. Ayun na. O siya, good morning po ulit sa lahat na nakikinig at nakasubaybay sa 882 Metro and Mega Manila at ginagawang radyo ang kanilang mga TV sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Sumasa inyo na naman! Sumasa inyo palagi! Sa atin lahat! Ikalawang oras na po ng Pinoy Gising. Dire-diretso tayo hanggang 6 in the morning. Donald Justin. Bane Barreto. Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli ang ulo ng mga balita ngayong Wednesday morning. Presyo ng palay tumaas, pananamantala sa presyo ng bawang, iniimbestigahan ng DA. Pinoy Gising! BIR o Bureau of Internal Revenue naglunsad ng tax audit sa mga kontraktor ng flood control project. Pinoy Gising! Ang kanta doon, bakit ngayon ka lang? Dating PNP Chief General Nicolas Torre III kinukonsiderang bigyan ng bagong pwesto sa pamahalaan. Pinoy Gising! Sino nagsabi? Charot. Balita naman sa ibayong dagat, pagpapalakas ng relasyon ng South Korea at US na nanatiling banta sa North Korea. Pinoy Gising! Sa sports, tennis player sa US Open nagwala matapos matalo. Pinoy Gising! Sa ating LPI, healthy nga ba ang pagkain ng Chicken McDo sa umaga? Humingi ka na naman ba ng budol? Hindi ganun ba? Hindi. Pero gusto ni Antonio niya yun eh. Oo nga, kaya nabanggit mo. Gusto ko ng Chicken McDo. Ayan. Sa ating Let's Prove First time ko nag-crave. Diba? Punta tayo mamaya. Sir Fidel! Ito naman ako. Mga-hold up ka na naman. Hold up na naman. Sa ating LPI, healthy nga ba ang pagkain kapag marami ka ring pera sa iyong wallet? Ay naman! At ang pinaka-healthy yung manlilibre ka. Yun. Pero hindi yun yung healthy item. ako. Of course. Kahapon. Na-hold up ka kahapon. Sandali. Healthy siya kahapon, tapos mamaya healthy din siya. Wala na akong ilalabas! Ay, balik ko na. Healthy nga ba? Wag na sumama sa inyo kasi magastos. Hindi mali ka doon. Alright, sa ating Let's Prove It, healthy nga ba ang pagkain ng plant-based food? Alamin natin mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Libreng review program sa mga underboard nurse. Sisimulan na raw po yan ng DOH. I-verify natin mamaya kung ito ba ay fact or fake. Pinoy Gising! At sa naglalaki ang ulo! Chicken McDo! Nang mabalitang showbiz, si Christopher Martin nabangga ng lasing na nakamotor. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo! Ayoko na nga. Nang mabalitang showbiz, si Mr. ni Danny, paisa mo na naman to, Mr. ni Danny Barreto na si Sabi Pandillo, ibinandera sa social media ang kanyang pagpayat. Gisingin ang mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Punto, 10 minuto na po, 10 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Dire-diretso na sa detalye ng mga balita. Pinoy
Gising! Sinibak na sa pwesto bilang hepe ng Philippine National Police si Police General Nicolas Torre III. Naging daan si General Torre upang bumalik ang tiwala ng taong bayan sa PNP lalo na sa pag-implementa ng 5-minute response sa lahat ng mga naiulat na krimen. Ang pagkakatanggal ng general sa pwesto ay nagdulot ng sari-saring kuro-kuro mula sa mga bulwagan ng kapangyarihan hanggang sa social media, lalo na't hindi patukoy ang tunay na dahilan. Ganun pa man, maraming nakabangga si General Torre sa halos 3 buwan ng kanyang panunungkulan bilang pinuno ng pambansang pulisya. Tumatak sa mga ito ang naunsyaming boxing match niya laban kay Davao City Acting Mayor Sebastian Baste Duterte kung saan idineklara si General Torre bilang winner by default. Pino Gising! Si ano pala yung sagot sa tanong ko kanina. Kinokonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng ibang posisyon sa pamahalaan si dating PNP Chief Nicolas Torre III matapos itong sibakin sa pwesto. Ito ang kinumpirma mismo ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa isang press conference. Gayunpaman, sinabi ng kalihim na hindi pa rito sigurado kung anong posisyon sa pamahalaan ang ibibigay ni Pangulong Marcos kay General Torre. Pino Gising! Ikaw ba, kung ikaw si Torre, magtatanggapin mo pa kung ano yung offer ni ng admin? Kung ako kung ako hindi, mag-retire na ako. Diba? Kasi the mere parang fact na yung what happened, what transpired yesterday, the mere fact that you were relieved, ano pang kailangan mo i-stay? Wala man lang graceful exit. Oo. Parang kung nagkaroon man ng anomalya, kasi di ba factor yung sinasabi ng iba is because of the balasahan na ginawa niya. That's why, though sinabi naman ni DILG Secretary Remulla na that's one of the factors daw na kasi kinonsider. it's against the memorandum ata ng NAPOLCOM? If there's a CSC, if there's a civil service commission sa mga government employees, I think this is NAPOLCOM on for their the police. side. So parang hindi siya, it's ano pa rin, 'di ba? Parang binangga mo pa rin yung authority. And at the same time, nagsabi si Senator Ronald Bato de la Rosa na bagamat nung time daw niya na siya ang Chief PNP at binigyan siya ni dating Pangulong Duterte ng the blanket authority na kahit na he should report sa Commander-Chief, which is the President of the country, binigyan siya ng kapangyarihan to do anything under his authority as the head of the National Police. Siya nga daw, nagre-report pa rin siya kay Pangulong Duterte at the time. Sinasabi niya na, President, I will sanction this police officer because of the misconduct, parang ganun. Parang yun ang gusto niya pa rin mangyari na medyo strong nga daw yung approach nito ni Torre na parang, sabihin natin parang no nonsense kasi dire-diretso. Tapos hindi dumadaan niya daw na parang magulat ka na lang na may action na kagad na nangyayari. Nang hinihingi lang daw is parang konting courtesy. Excuse me or courtesy sa mga other officials na directly involved. It's a silent or paano ko ba parang open secret ang binanabalasa kasi nga is sa PM Mayor. Well. And I think it didn't sit well. I think from PNPA itong si Torre. Yes, PNPA siya. So, alam mo na matagal ng, kumbaga it's parang North and South Korea to. Yes, exactly. No, pero diba, may idea ka ba dun sa ganung I mean, may idea ko sa North and South Korea conflict. Parang pero I think ganun yung nila they're friends, yes. Pero may yung pagalingan ba yung may certain dahil tatak PMA, tatak PNPA. May ganung yung proud. May ganung factor. From what academy they came in na parang hindi ito PNPA, so talagang galing ako at ang focus ko talaga is the police force. Hindi kagaya sasabihin ng iba yung PMA naman mas malawak ang sakop because it's the military. I don't know. But maybe kasi hindi internal ito Pero ang tanong, nagsalita na ba si Torre tungkol dito? No, he did, and he did not went to the turnover. Diba? Ay, kasi, ba't ka naman pupunta sa turnover sa posisyong nirelieve ka? Tsaka hindi nag-retire. Ang bilis ang pangyayari. At saka diba, coming from a long weekend, ang gugulantang sa atin first thing in the morning, well, not really first thing in the morning, pero sa iba kasi around 8 a.m. is their first thing in the morning. Flash report si Dibak, diba? So iba hindi magugulat. Kahit nga tayo dito sa Newsroom. Pero siya, he knows, 25th pa lang. May idea na siya. Yes, 25th, tapos 26 na lahat lumabas. Pati kasi yung appointment nung 26th,
lumabas. Kaya lumabas na yung letter niya ng 25th. Pero ang kumalat pa lang na paper online yesterday is, di ba, yung the request for approval or request for signature nung kapalit niya. Si Nartates. Si Nartates. Pero congratulations pa rin. At sana nga, Oo, tama yung siya hangarin ni... Actually, si Nartates yung parang ang Second in bumaba. Yung siya yung Ay, nabalasa. siya yung nabalasa, pero take note, di ba siya ang second in command? Oo, binaba siya to Western Mindanao. Tapos si Ibanak, ang former chief PIO ng PNP, ang ginawa second. Which is very wrong nga daw according to Napolcom. So, they switched it back to Nartates. Tapos na siya ang deputy for administration. So now, siya yung next in line. Tapos ngayon, ang mangyayari, since hindi pa natin naririnig kung anong... So ano pa na siya, OIC? OIC. Tsaka ang isa pang issue nila dito ata is the ranking of Torre and Nartates. Kasi there can never be a 4-star daw in na dalawa? Yeah. Dapat isa lang ang 4-star general. Yeah. So until he retires. Yun yung sinasabi din ni Bato doon sa napanood kong interview online. Parang na-report din naman ata ni Ate Celi yun dito na they really, it's the only way para maging parang talagang solidified na 4-star general itong si Nartates is para itong si Torre ay dapat mag-retires. Pero sa mga tatanong, ang position na, alam ko nasabi ni Nartates to na for now, floating ang status neto ni General Torre. Since wala pa naman siya declaration na magre-retire siya, what not, di ba? Let's see. Tignan natin. O siya, tuloy ang mga balita. Pinoy Gising! Nilinaw ng bagong PNP Police Officer in Charge Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na hindi hidwaan ang ugat. Ito pala hindi daw hidwaan ang ugat ng pagkakasibak sa pwesto kay dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Oo, para nagpasalamat pa nga siya sa speech niya. Apo kay Lakan. Kay Lakan. Tsaka sinabi niya pa nga, gaya ng project na 5-minute response na sobrang puring-puri ang napakadaming tao, which is talaga naman, proven naman ng mga, kahit mga reports nga natin, iba nagugol tayo, yung provincial reports, 5 minutes din ang binibida talaga at talagang tumatalima. Ayon kay Lieutenant General Nartates, bahagi ang pagpapalit ng liderato ng pambansang pulisya sa General Order na ibinabaan ng Malacanang sa kinakailangan anyang sundin. Sinabi ng bagong hepe ng PNP na OIC na itinalaga sila sa pwesto sa ilalim ng trust and confidence ng higher authority at maaari silang sibakin anumang oras. Hindi naman anya pipilitin si General Torre na magretiro na ng mas maaga o umalis sa serbisyo dahil karapatan niya ito bilang police officer na hindi pa umabot sa kanyang retirement age. Maaari namang manatili muna ani ni PNP OIC Chief Nartates sa tanggapan ng PNP Chief si Torre, ngunit wala na itong kapangyarihang pamunuan ang buong hanay ng pambansang pulisya. Pinoy Gising! Samantala, bago nasibak sa pwesto bilang hepe ng pambansang pulisya, nasita at napagsabihan na ni Senator Amy Marcos si Police General Nicolas Torre III na may balik ang mga ginagawa niya kaya dapat siyang magdahan-dahan. Ayon kay Senator Marcos, hindi nga inaasahan na makalipas ang ilang linggo ay masisibak ang hepe sa kanyang pwesto. Dagdag pa ng senadora, kino-question niya si Torre sa pag-demote kay Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at iba pang mga Ilocanong general. Iginiit pa ni Senator Amy na masyadong maingay at maugong na ipinagyayabang ng ibang mga kaklase ni Torre ang pagtakbo sa 2028 elections. Kung kaya't sa pakiramdam ng ibang pulis ay namumulitika si Torre at ang mga kabatch nito. Pinoy Gising! Sa oras po natin na 19 na minuto na, 19 minutes makalipas ang alas 5 ng Wednesday morning. Aring Miner, tanggap muna tayo ng mga report. District Engineers, cambio tayo mula kay Torre, balik tayo sa flood control. District Engineers ng DPWH na sangkot sa mga questionable flood control projects dapat ipatawag sa pagdinig ng Senado. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sana ipatawag sa susunod na pagdinig ng Senado ang mga district engineers na sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Ito ang kay Senator J. Vijercito ang kanyang hilingin kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta. Gid ni Vijercito, dapat maipatawag lamang ang mga district engineers na sabit sa mga ghost projects, lalo na ang district office ng Bulacan na anyay notorious sa korupsyon pagdating sa mga flood control projects. Babala ng senador na kung hindi magpapakita ang mga ipapatawag na district engineers,
ay magmo-motion siya na ipasabti na ang mga ito sa susunod na pagdinig. Samantala, pinapaubaya naman ni Senator Raffy Tulfo kay Marcoleta ang pagpatawag kay DPWH Batangas 1st Engineering District Office District Engineer Abelardo Calalo na nagtangkang manuhol kay Batangas sa Representative Leandro Leviste ng halagang 360 million para hindi tuloy ang investigasyon sa flood control projects. Ang naturang halaga daw ay kickback sa loob ng 1 taon. Sa tingin ni Senator Raffy Tulfo, malawak ang sindikato ng irregularidad sa flood control projects at bagamat hindi naman nilalahat pero posibleng marami sa mga district engineers ang nagsisilbing bagmen na mga kontratista. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, tawag muli tayo ng Patrol Report. Manila LGU nagtakda ng oras sa paglalabas ng basura dahil sa pagsasara. Ay, naku po, ng Navotas Landfill. Alamin natin ang detalye at kung anong oras yan mula kay Patrol 5. Aya Yupanco. Nagtakda ng oras ang pamahalaan lungsod ng Maynila sa paglabas ng basura kasunod ng pagsasara ng Navotas Sanitary Landfill simula kahapon. Nanawagan si Manila Mayor Isko Moreno sa mga batang Maynila na pairalin ang disiplina at sumunod sa itinakdang oras ng paglalabas ng basura. Kasunod ng direktiba ng Metro Manila Development Authority na itapon ang mga basura sa New San Mateo Landfill simula ngayong araw ng Miyerkules. Ang apela ni Mayor Isko ay bahagi ng kanyang contingency plan matapos tuluyang isara ang Navotas Sanitary Landfill. Ayon pa sa alkalde, dahil mas malayo na ang bagong landfill, kaya't asahan ang pagkakaantala sa paghahakot ng basura, kaya't kailangang pairalin dito ang disiplina. Ito is Patrol number 5. Ayaw pa ako para sa implementar ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isa pa pong report. Domestic flight sa Mactan Cebu International Airport na divert dahil sa kalat na dala po ng hangin. Anong klaseng kalat kaya yan? Patrol 45, Raul Esperas. Na-divert ang ilang mga domestic flight sa Cebu Mactan International Airport dahil sa pagsasara ng sabing paliparan nang magkaroon ng debris o kalat dulot ng bagyo na nararanasan sa nasabing probinsya. Ang mga na-divert na flight ay ang biyahe na galing sa Siargao patungo ng Mactan at ito ay na-divert sa Bacolod. Samantalang ang Philippine Airlines Flight PR1358 na galing ng Jensan patungo ng Mactan ay na-divert sa Panglao. Ang GAP 23548 na galing ng Puerto Princesa ay na-divert naman sa Bacolod. Samantalang ang GAP 2996 sa Zamboanga patungo ng Mactan ay na-divert sa Panglao. Ito ay dahil pa rin sa nagsarang Mactan International Airport nang mamataan ang ilang mga kalat dulot ng malakas na hangin sa nasabing probinsya. Wala namang problema sa mga naapektuhang pasahero dahil inaasikaso ito sang-ayon sa CAP ng mga airline ng mga na-divert na eroplano. Gayunpaman, ang Mactan Airport ay natiling sarado o ang runway 22L ay natiling sarado dahil sa dulot na malakas na hangin ay nagkakaroon ng mga kalat sa paliparan ng Cebu.
Mactan International Airport. Raul Isperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, Sempira May Todo Locas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Maraming salamat, Patrol 45. Samantala, alamin naman natin o i-verify natin kung totoo ba ang balitang may libreng review program sa mga underboard nurse. Abay, mula po yan sa DOH. Pupirmahin natin sa Fact or Fake. Pagkatapos graduate sa kolehiyo, pag-review naman para sa board at bar exams ang sunod na pinaghahandaan ng mga graduates kung saan makukuha nila ang lisensya na magsisilbing susi para maabot nila ang trabaho at posisyon na ninanais nila. Pero totoo nga ba na maaari nang makatanggap ng libreng physical training mula sa DOH ang mga underboard nursing graduates na naghahanda pa lang para sa kanilang exam? Bago maniwala, alamin muna natin sa Fact or Fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ Fact or Fake. Taong 2023 nang isa publiko ng Commission on Higher Education o CHED na mayroong hinahandang training para maihanda ang mga Clinical Care Associate o CCA at underboards na pumasa sa Nursing Licensure Examination o NLE. Kaugnay nito, inanunsyo kamakailan ng Department of Health to DOH ang bago nilang offer na libreng Special Nursing Review Program o SNRP para sa mga underboard nursing graduate o yung mga nursing degree holders na hindi pa lisensyado. Sa ilalim ng SNRP, maaari silang makatanggap ng libreng physical training sa pamamagitan ng pag-a-apply bilang CCA na ayon kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Alberto Domingo, magsisilbi rin itong paraan para makapag-contribute ang mga nursing graduates sa public healthcare ng bansa. Ayon sa post ng DOH, maaaring mag-apply ang mga aplikante sa DOH hospitals at makipag-coordinate sa chief nurse o di naman kaya ay sa training specialist ng LGU hospitals. Isasara ang application period pagdating ng September 5 to 2025. Kung kaya ang balita na makakatanggap na ng libreng training ang mga underboard nursing graduates mula sa DOH ay isang fact. Para sa Fact or Fake, Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Pinoy Gising! At ngayon naman sa ating showbiz, si Christopher Martin nabangga ng nakamotor na lasing. Nako, anyari dyan. Alamin natin mula kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Lasing ka. Lasing ka. Lasing. Lasing. Ayan, lasing. Nako. Ay, ito na nga. Nagbabala nga o nagbibigay na advice itong si Christopher Martin na wag nang magdadrive kapag nakainom. Ito'y matapos na banggain po naman siya ng nakamotor na lasing. Yan, lasing na nakamotor. Ayon dito kay Christopher, nakabisikleta kasi itong si Christopher Martin. Okay. Nakabisikleta siya at nalingat lamang daw siya, sinulyapan lamang daw niya kung maayos ang pagkaka-clip in ng kanyang sapatos. Nung pagtingin niya law, bigla na lamang sumulpot from nowhere yung lasing na na nakamotor. Nako. At bigla na lamang siyang binangga. Mabuti lamang daw at mabagal yung kanyang pagpapatakbo. Nako, nakita niya raw na pareho silang tumilapo nung nasabing motorista at nakita niya raw na duguan pa ito. Ay, my gosh. So malala ang aksidente nito. Kaya akala niya raw, sabi niya, sabi niya nakapatay yata ako. Sabi niya ganon. O siya pa siya pa yung maayos ang kalagayan. Ngayon, napunta siya sa presinto, nagpaliwanag, syempre tinanong kung ano mga nangyari. At doon ay napakatagal ng paghihintay niya para malaman kung buhay o hindi ang nasabing motorista. Mabuti na lamang daw at nalaman niya na buhay ito. At doon na rin niya nalaman na ito pala ay lasing. Ayan.
Kaya sa kanyang Instagram story, ipinakita pa nitong si Christopher ang kanyang picture na may galos siya dahil sa nasabing aksidente. Ayon dito sa aktor, sana daw sa mga motorista kapag nakainom ay sana kung pumirmi na lamang kung saan abutan, kung saan abutan ng pagkalasing at pababain muna ang tama ng alak bago bumiyahe. Kasi lagi daw isipin na may pamilya naghihintay sa bawat isa. Amen. Exactly. Yun ang mahirap. Yung pamilya na umaasang uwi ka pero Correct. hindi ka makaka-uwi dahil may nangyaring hindi maganda. Oo, correct. Tiyan mo yun, nagbibisikleta lang, na aksidente pa. Mabuti ka mo, hindi malakas ang sa kanya, hindi siya tumilapon at tumama sa konkreto, no? Hindi malakas impact sa kanya. Oo. Dahil posibleng kahit na hindi tumama ang ulo niya, kung tumama naman yung mga parte ng katawan niya na medyo mabuto, ay delikado pa rin. Diba? Nako, kaya ingat-ingat. Ingat po. Oo. Mabuti na lang ang sasakyan ko karetela. Ay. Diba? Sosyal. Ano lang bumabangga sa'yo? Mga lasing sa antok lang. Yes. Ikaw ang manggigising. Yes. Ay, ba't parang karuwahay yata? Parang iba yan Anyway, Ferrari na yun. showbiz. At balik na sa inyong dalawa. Salamat, Mima. Ferrari yun. Ferrari. Pero mag-start yung Ferrari. Ferrari nga. Yung Ferrari hindi na bumaba. Nakagano na lang palagi. Social pala magsasakyan ito. Salamat kay Mima. Salamat, Mima, flying in. Na may Ferrari. Tandaan yan. Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy! Gising na! Wakey po sa ibang lugar. May pasok pero sa mga nabanggit ko kanina, 31 minutos makalipas ang 5 in the morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Babalik po tayo sa Pinoy Gising sa oras po na 35 minutos makalipas ang alas 5 ng morning. Bago ako mag-report pare, paalala ko lang kasi dumadami yung nagtatanong ulit online sa atin kung may pasok daw ba sa kanilang mga lugar. Ulitin ko lang walang pasok sa ilang bahagi ng Antique, ilang bahagi po ng Negros Occidental, ilang bahagi ng Negros Oriental, El Nido sa Palawan at Labason sa Zamboanga del Norte. As of now, yan pa lamang po yung listahan ng mga lugar na nagdeklara ng wala pong pasok sa araw na ito. Kaya kung ang lugar po ninyo ay hindi ko nabanggit sa mga nasabi kanina lamang, ibig sabihin may pasok po ngayon kaya kailangan medyo doble oras na po ang pagkilos ninyo para hindi kayo malate either sa klase man yan o sa inyong mga trabaho. Sa ngayon, paring Maner, tanggap mo na. Ay, ito na pala, ronda muna tayo sa probinsya. No permit, no operation scheme sa mga piggery. Target na sa Reyna Mercedes, dyan po sa Isabela. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na ibagabigat. Na ipagabigat upang masiguro ang wastong relasyon at kalinisan, iminungkahi ng Sangguniang Bayan ng Reyna Mercedes ang pagsasara sa lahat ng piggery na walang kaukulang permit. Bilang tugon, iminungkahi ng konseho ang agarang pagpapasara sa lahat ng pasilidad na lumalabag sa regulasyon upang mapangalagaan ang kanilisan at kalusugan ng publiko. Sa sinigawang pagdinig ng SB Committee on Agriculture, hinayag ni Barangay Napuco Grande Chairman Julito Respicio na dapat tiyakin ang mahigpit na disinfection sa lahat ng livestock truck na pumapasok at lumalabas sa kanilang lugar bilang hakbang laban sa posibleng pagkalat ng sakit. Binigyan diin naman ni Presiding Officer at Vice Mayor Harold Respicio na ang umiiral na mga ordinansa ay ginawa para protektahan ang interes ng buong komunidad at hindi lamang ng ilan, kaya mahalagang ipatupad ang mga ito ng walang kinikilingan sa harap ng banta ng sakit at pollution na natiling tanong kung agad sasakatuparan ang pagpapasa at paano ito maipapatupad nang hindi nagdudulot ng dagdag na problema sa mga residente at negosyante. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat sa simpilang may tudulakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, baba naman tayo ng Central Luzon. Multi-million pesos na Pampanga Delta Bridge matatapos na rin po sa taong 2027. Detalye mula kay Kuyang Johnny Gole. Kuyang Johnny, good morning.
Yes, salamat. Inaanunsyo nga nitong sa mamamayan itong si Pampanga Port District Representative Ana Yorka Bondok na matatapos na itong multi-million pisong Pampanga Delta Bridge sa 2027. Sa katatapos na ocular inspection ng kongresista kasama itong mga inhenyero mula sa Department of Public Works and Highways sa Regional Office 3, ang magkabilang approaches na lamang umano ng tulay ang kailangan magawa. Sa kasalukuyan umano, inuumpisahan na itong kaliwang approach ng tulay na inaasahang matatapos naman ang target completion ng DPWH Region 3 sa 2026. By 2027 anya, ang magkabilang approaches ng Pampanga Delta Bridge ay makukumpleto na, kasama na rito yung konstruksyon ng bypass road network sa patungo naman sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Ayon dito kay Congresswoman Bondok, malaki impact niya sa ikaunlad ng ekonomiya ng ika-4 na distrito ng Pampanga ang dulot ng naturang tulay kapag ito ay natapos at mabuksan sa 2027 sa publiko. Ito ay may haba na 270 linear meters na siyang mag-uugnay dito sa magkabilang panig ng Pampanga River. Sa kasalukuyan upang makarating itong mga mamayan mula sa bayan ng Masantol at Macabebe sa Pampanga, doon naman sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan at iba pang mga bayan sa Bulacan at vice versa, ay kailangan nilang sumakay sa motorboat. Ngunit pag natapos niya itong tulay, ay maaari na itong lakbayin by land sa pamamagitan ng bypass road base sa plano ng proyektong ito, ayon naman sa kongresista at DPWH representative. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa sila nito at DWI, pinagbabalita ng tawa, naglilingkod ng Tama. Pino Gising! Panik tayo ulit ng Norte. Pagsasanay laban sa malnutrisyon, isinagawa ng DSWD Region 2. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Isinagawa ng Department of Social Welfare and Development Field Office 2 ang Nutrition Education Session Training para sa mga barangay nutrition scholars mula sa iba't ibang bayan sa Isabela. Ang aktibidad ay bahagi na walang gutom program at isinagawa sa pakikipagtulungan ng National Nutrition Council. Kinalakay sa pagsasanay ang Module 6 hanggang 12 ng NES na layuning bigyan ng sapat na kaalaman ang mga BNS sa tamang nutrisyon at kalusugan. Dumalo ang BNS mula sa mga bayan ng San Pablo, Cabagan, Santa Maria, Santo Tomas, Tumawini, Rojas, Quezon, San Manuel at Ilagan City. Naging tagapagsalita sina Mr. Edsel Arcico at Miss Kayla Urata ng NNC na nagturo ng mga mahalagang impormasyon sa nutrisyon. Ibinahagi rin ng BNS na naging kapakipakinabang ang training upang mas maging handa silang magturo sa kanilang mga komunidad. Pinuri ng DSWD Regional Director Lucia Suyo Alan ang dedikasyon ng mga BNS sa pagtulong sa mga benepisyaryo ng programa. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-ulat pasintilang may tutulakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Baba ulit tayo ng Calabarzon! 3 kabahayan sa lipasan Totomas City sa Batangas nilooban ng mga naka-SUV na magnanakaw. Kung ano nangyari, alamin sa report ni Kuyang Arman Gambe. 3 magagarang kabahayan sa mga lungsod ng Lipa at Santo Tomas City sa Batangas ang magkakasunod na pinasok ng 5 armadong suspect sakay na isang dark gray Mitsubishi Montero Lunes ng hapon. Ayon sa pulisya, unang pinasok ng mga suspect ang bahay ni isang nagngangalang Jesse Robles sa Madison Garden, Barangay San Roque, Santo Tomas City at tinangay ang vault na may lamang naglalaman ng hindi malamang halaga ng salapi. Sunod na pinasok ng mga kawatan ang bahay ng magkapatid na OFW sa City Park Subdivision, Lipa City, Batangas, kung saan natangay ang mahigit 1 milyong piso at $800. Nangangalap pa ng kopya ng CCTV ang Batangas Police Provincial Office para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pa sentila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino
Gising! Sa iba pa nating balita sa oras na ito, naniniwala si Senator Panfilo Lacson na mabuso sa kapangyarihan si General Nicolas Torre III dahilan para masibak ito sa pagiging hepe ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay Senator Lacson, mag-isang kumilos si General Torre matapos alisin si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang Deputy Chief for Administration o yung tinatawag po na Second in Command. Anya, karaniwang mayroong clearance mula sa tanggapan ng Pangulo o kaya kahit sa ex-officio chairman ng NAPOLCOM o National Police Commission at kalihim ng Department of Interior and Local Government. Ang pagtatalaga at pagsibak sa miyembro ng PNP Command Group tulad ng Deputy for Administration, Deputy for Operations at Chief Directorial Staff. Binigyang diin ni Senator Lacson na sa ngayon, mahalagang matiyak ang maayos sa transition at paglilipat ng command at authority sa pagitan ni General Torre at Lieutenant General Nartates. Pinoy Gising! Punta tayo ngayon ng Central Luzon. Drug den sa Mabalacat City, Pampanga, nalansag ng PIDEA at pulisya. Operator at 7 pang bumabatak timbog. Detalye mula kay Kuyang Johnny Gole. Yes, nalansag nga nitong pinagsanib na operatiba mula naman sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 3 at Mabalacat City Police Station na itong hinihinalang drug din dito sa Barangay Dao dito sa syudad matapos inilunsad nila itong anti-illegal drugs operation sa nasabing lugar na ikinadakip nitong operator ng nasabing drug din at 7 iba pa na drug personalities. Kinilala ng pulisya itong nadakip na operator na si Manny, 48 years old. Sinasabing nagmamantina ng drug din. Samantala itong mga nadakip niyang kasamahan sa lugar ay nakilalang sina Jail, 52, Chi, 54, Ian, 33, Chris, 55, Lino, 44, Ili, 45, at itong si Ina, 27, na naaktuan pa ng mga operatiba na bumabatak sa loob ng nasabing makeshift drug din. Ayon dito sa PDEA Region 3 Operatives, mula buwan ng Hulyo pa nila under surveillance ang illegal na operasyon ng nasabing drug din na pinatatakbuhan itong sa sospek na samsam sa grupo itong kabuang 12 plastic sachet ng Cebu na may timbang na 18.77 grams bulto ng mga drug paraphernalia at marked money na ginamit naman sa bypass operations. Itong mga arestado ay hawak na ngayon ng PDEA Region 3 dito sa City of San Fernando, Pampanga at kakasuhan sila ng kaukulang demanda may kinalaman sa paglabag nila sa Republic Act 9165 o itong Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa Piskalya. Mula dito sa lalawigan ng Pampanga, ito si Central Luzon Patrol at Johnny Gole para sa impilang may tudulak at DWIT nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Panik tayo ulit ng Norte. 20 piraso ng African lovebirds nasabat sa Cagayan City, Isabela. Report ulit mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Nahuli sa joint entrapment operation ng Isabela Maritime Law Enforcement Team, Kawayan City Police Station at iba pang environmental authorities ang isang individual na sangkot sa illegal online trading ng mga endangered wildlife species. Kinilala ang suspect na si alias Julius, isang online seller kung saan nakuha mula sa kanya ang 20 pirasong African lovebirds na may estimated value na 15,000 pesos. Bukod dito, nakuha rin mula sa suspect ang model money at isang cellphone. Matapos ang operasyon ay dinala sa impilan ng pulisya ang suspect para sa pagsasampa ng kasong Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001 na may kaugnayan sa Section 6 ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2002. Samantala, ipinakamay naman ang manakuhang ibon sa DNR City Environment and Natural Resources Centro, Kawayan, ang mga ibon para sa pangangalaga. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat at simpilang may tudulakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Standby po muna, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Nako, matatraffic na naman ang iba. 5:47 na po ng morning. Iba pang balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising. Na minuto na lamang po, 9 minutes bago mag-alas 6 ng morning. Ronda ulit tayo sa probinsya. Mas matibay na flood control project inaasahan ng mga residente sa lungsod ng Kawayan, Isabela. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Kasalukuyang isne sa ilalim sa pagkukumpuni ang flood control project sa Purok 6, Barangay Tagaran, Kawayan City matapos masira ang natural struktura. Nakasaad sa datos mula sa Sumbong
sa Pangulo.ph na ang nasirang flood control project ay natapos noong June 9, 2023 at umabot sa halagang 96 million plus. Ngunit matapos lamang ang dalawang malalakas na pagbaha nitong taon, ay agad itong gumuho na naging dahilan upang magreklamo ang mga residente. Sa ngayon, Dal Construction Company na ang nakatalaga sa pagkukumpuni ng proyekto, bagay na nagbibigay ng panibagong pag-asa sa mga mamamayan. Gayunpaman, nanatili pa rin ang agam-agam ang mga residente ukol sa tibay ng nasabing proyekto. Ito ang Ron Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tulong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Magandang umaga po. Samantala, healthy nga ba na ang pagkain ng plant-based food ay... Bakit? Morning. Nagsing nga ako eh. Yan, no, di ba? Patunayan natin kung healthy ba ang plant-based foods, ha? Let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas kapag pupunta tayo sa fast food restaurant or any food stalls, makakakita tayo ng mga plant-based food. Pero totoo nga bang healthy ito? Ayon sa Healthline.com, ang plant-based food ay nagpapabuti sa kalusugan. Ang fiber na dala nito ay maaring magpababa ng kolesterol, i-stabilize ang blood sugar at ito ay mahusay para sa bowel management. Dagdag pa sa medical news today na ang plant-based diet ay itinuturing na siksik sa sustansya, puno ng fiber, healthy fats, protein, vitamins at minerals. Bukod dito, sinabi sa everydayhealth.com na ang plant-based diet ay nakakapag-maintain ng healthy heart. Kaya naman payo ng mga doktor, kumain ng plant-based foods upang mapanatili ang healthy na katawan. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Tennis player sa US Open nagwala matapos matalo. Narito ang blind item. Ay, blind item tuloy. Narito ang balitang sports ni Ian Articona. Good morning, pare Koy! Good morning, Daryl at Wayne. Pumipiyo ka pa doon. Oo naman. Nagbibinata. Of course. Kaya naman narito ng latest sports update. Nagwala ang Russian tennis star na si Daniil Medvedev matapos itong matalo sa unang round ng US Open. Pinagpapalaw ni Daniil ang kanyang tennis racket hanggang sa masira ito matapos siyang talunin ng kalaban na si Benjamin Bonzi. Nagugat ang pagwawala ni Daniil dahil bahagyang nahinto ang laro ng kinubisyon nito ang tawag ng opisyal tungkol sa service, subalit nang hindi ito napagbigyan. At yan ang sports balita. Ako si Ian Articona, nagbabalitan tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balitan tama! Ano ba? Nagbibinata. Kagigising nyo lang ba? Ay, hindi kami katulad mo. Bakit ganyan kayo? Ba't kayo nagbibinata? Ito, from Daniil. From Daniil, ito naman. Dito naman tayo kay Danny Barreto. Ayan, sa iyong pinsan. Mister po. Partner, yung mister ni Danny Barreto na si Savi Panlilio, ibinandera sa SOCMED ang kanyang Wala pa. Anong gagawin mo? Papasexy. Wala Kaya pa to. naman tawagin natin. Oh. Anton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ikaw nga! Ayan. Barin natin. One more. 1, 2, 3, go. Eto na! At least, mamana sa'yo. Oo nga. Tantong lovebirds na to. Oo, may bakla ka na rin. Ay, nako! Malas! Oy, alam mo ba't bago pumasok to? Ano? Malapit na sumahod. Papaalala. Sustento mi amor. Yan. Ay, ito na sa ulit ang showbiz. Ipinagmamalaki nitong si Zavi Panlilio. Asawa po naman ito nitong si pinsan ni Larmin Barreto na si Danny Barreto. Ang kanyang pagpayat. Nagsimula siya noong January kung saan nasa 187 pounds siya at ito daw ay para sa kanyang height isa na siyang overweight. Ay, overweight na. Kasi depende sa height yan di ba? Yep. At
saka, oo, di ba? At Yung saka sa BMI. edad yata. Oo. So, lagi ka overweight. Yun lang. Nakakainis ka. Pero masarap yung chicken, di ba? Yes. Ayan. Anyway, ito na nga. Sabi ipinakita niya sa kanyang Instagram page ang isang reel ng before and after niya kung saan makikita nga dito ang kanyang katabaan noon at ngayon nga ay medyo talagang pumayat naman siya. Mula sa 187 ay naging 158 pounds na lamang siya in a matter of January, February, March, April, May, June, Malaki. July, August, 7 months. Oo, malaki ang nabawas sa kanya. Sabi niya, yung 158 daw is no joke, sabi niya gano'n. Dahil matindi daw talaga ang kanyang pagpapayat, sabi niya gano'n. Last year nga kasi, yun umabot siya ng sobrang katabaan niya raw na para sa kanya ay overweight na nga siya. At sinuportahan naman ito ng kanyang misis na si Danny Barreto. Ayun ang important. The support is always important. Yes, mahabang lakbayin pa raw ang kanyang gagawin pero desidido daw siya na hindi tumulad sa atin. Ayan. Tama. sa kanyang kamag-anak. Ayan, maraming balitang showbiz at balik na sa inyo. Salamat, Mima! Salamat, Mima Fly A. Anton. Ayan, ayun na. Ayun Ay, na, mabilis wala na. update. Attendance. Batiin. Attendance check tayo sa ilan nga ba ang nakatutok sa atin? Parang 28 yung huli ko nakita kanina. Oh, wow. Sa ating 28 billion viewers. Ngayon naging 5,000. Good morning, Mama Erna! Mama Ang Ernest! aga! Ayan, Kuyang Nelson Malinaw, good morning. May bago si Lance Novio. Oh, Lance. Lance Novio. Papa JM Becuña, good morning. JM, good morning. Mama Susan Jeronimo, nandyan Mama din. Sua. Ay, may bago rin si Jerry Cornista. Yan. Ayan, Kuyang Jerry, At saka si, bago din ito, ay, parang dati na ito, si Mama Teresa Lianera. Ayan, nagbabalik. Nagbabalik. Si John Brian Lava Alay. Yan ang bago. Bagong alay. Bagong alay. Alay na Siya. alay. Ayan. Kuyang Randy Santisas, good morning. Good morning. Kuyang Amir Pabustan, bago din. Bago. Papa Amir, good morning. Kuyang JB Valdez, yung mga bawang natin ha. Yes. Huwag Sa kalimutan. mga fire natin Fire dyan. official sa Nueva Ecija at si Kuyang Tristan Wyatt Gulay. Morning. Ayun. Good morning. Salamat sa araw-araw na pagsama sa amin. Bago tayo magpaalam, tayo magpatama quote for today. Ang katahimikan, minsan, sagot sa mga tanong sa puso. Ayun. Grabe naman yun. Silence Lalim daw. na siyan. So kaya pa hindi kanya kinikibo pagka nagagalit ka. Silence pa. Ang lalim nun, ha? Oo nga eh. May tagos sa puso. Ayun. At yan na po ang kalipunan ng mga balita ay tinampok natin sa Pinoy Gising ngayong Wednesday morning. Ingat po sa lahat. Kami po nyo nakasama. Daryl Justin. Main Barreto. Ian Articona. Anton Articona. Yun! Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Wala ka na rin. Susunod na ang Pasada Balita. Ito hindi mga brusko to. Susunod ha. Maitan nga lang. Ay! Pasada Balita kasama sina Kuyang Johnny Banyas at Donacino. 5:59. Good morning! Pasada Balita, susunod na.